Okay, magandang umaga sa lahat. Okay, andito na tayo sa ika-4 na linggo ng quarter 4. Okay, so nasimulan na natin talakayin iba't ibang karakter sa Noli Me Tangere. Ngayon ipagpatuloy natin ang karakter na si Kapitan Tiago. Okay, sino nga ba si Kapitan Tiago? Samantalang kumakain ng agahan o tulog pa ang nakakarami, kilalanin nating mabuti si Kapitan Tiago, na may tunay na pangalan na Don Santiago de los Santos, na bukas ang tahanan sa lahat ng gustong makibahagi sa kanyang anumang inyandang piging. When you say piging class, that is handaan. Okay. Malaman sa taba ang kanyang mukha na hulog ng langit ayon sa anyang mga tagahanga, at mula naman daw sa maralita ayon sa kanyang mga kaaway. Mabilog at mapandak ang kanyang katawang maputi ang kutis. Mahihinuha mga 30 hanggang 35 taong gulang lamang siya. Mas matanda siya kaysa ipinakikita ng kanyang nakababatang panlabas na anyo. Bilog daw ang kanyang bungo na nagpapalamutian ng maliit niyang mata. Manipis ang ilong, bagabat hindi sarat, kapansin-pansin ang mapuputi niyang ngipin sa kabila ng kanyang panganga ng tabako at buyo. At ang dalawa sa kanyang mga ngipin ay pinahirang sa kanya ng dentist sa halagang 12 piso bawat isa. Si Kapitan Tiago ay tinuturing na isa sa mga pinakamayamang mga ngalakal sa San Diego. Okay. Mga ngalakal sa Binondo, isa naman ang tinitingalang asindero dahil sa kanyang mga lupain sa Pampanga at Laguna de Bay, no? Particular na sa bayan ng San Diego. Marami rin siyang ari-arian sa Santo Cristo, sa Calian, Luwagi. At sa Rosario, hawak din niya ang kontrata ng opyo kasama ng isang Chino. Siya rin ang nagrasyon ng pagkain sa mga bilanggo, sa Bilibid at sa Sakati sa malaking bahay sa Maynila. Tuso siya sa negosyo kaya pinangingilingan din ng kanyang mga kompetensya. Sa kanyang pagiging maliwasa, kasundo niya ang Diyos, ang pamalaan at ang tao. Walang alinlang ang kasundo ni Kapitan Tiago ang Diyos, at dahil gusto niya magdarasal para sa kanya, nagpamisa ang mga pari para rin sa kanya, at kung kulang pa, nagnunubina at nagrorosaryo. Bukod sa mga pagpapadasal, maaari rin siyang mag-alay iba't ibang santo na wala namang ginagawa sa langit ayon pa sa kanya. Sa lahat naman ng mga berhin, naniniwala ang kapitan na ang berhin ng Antipolo ang nakapapangyayari sa lahat. At para lalong maging malapit sa Diyos, may kapilya rin siya sa loob ng kanyang bahay na kinalagyan ng mga matatawag na Diyos na pintahanan, sapagkat mas malaki ang paniniwala niya sa maraming Diyos kaysa isang Diyos. Makikita rin sa loob ng kapilya ang imahe ng iba't ibang santo at ang Sagrada Familia. Naroon din ang aribuldong may taas na halos 1 metro na walang iba kundi si San Miguel Arcangel. Taglay nito ang isang kalasag na Griego, samantalang hawak sa kanan ng isang krus puluano. Iniiwasan ito ni Kapitan Tiago dahil alalahanin na maaaring idulot ng Arcangel sa oras na magimala at kumilos ito. Okay, so yan si Kapitan Tiago. Okay, so may dito pa na pagpapaliwanag sa kanya. At para patindihin ang kanyang debosyon, taon-taon ay nagpupunta sa kapistahan ng Antipolo si Kapitan Tiago na may kasamang orkestra. Pagkatapos ng pamisa, hindi niya nakaligtaang maligo sa mapaghimalang batis at doon mismo kumakain ng masasarap na pagkain. Dumadayo rin siya sa ibang lugar, kagaya ng Binondo, Pampanga at sa bayan ng San Diego para sa kanyang debosyon. Kasundo rin ng pamalaan si Kapitan Tiago sapagkat hindi siya nag-iisip para sa anumang pagbabago ng sistema o magbabasa ng mga payagang galing sa liberal ng Espanya. Bagamat marunong siya ng Kastila. Para siyang servidor sa lahat ng taong gobyerno mula sa Kapitan General hanggang sa pinakabababang uri ng empleyado. Lagi siyang may pabaon sa mga ito. May nakanda rin siyang orkestra para manapatan sakali namang may pagdiriwang
na kaarawan sa hanay ng mga gobernador, alkalde, pisikal at iba pa. At tuwing nagtaas ng buwis ang pamalaan sa Capitan Tiago, unang pupuri, lalo na kapag may naamoy na kontrata o pagkakakitaan. Ayon sa Digbanal, hangal ang kapitan at sinasabi naman ng dukha na malupit siya at walang awa. Higit dito, mapagsamantala raw siya sa maliliit at sa sakupan niya. Sinasabi ring may mga babae siya, subalit wala namang may pakitang katibayan ang mga mapaghinala. Ayos na sana ang buhay ni Kapitan Tiago kung wala siyang kakompetensya sa debusyon. Si Doña Patrocinio, isang matandang babae ang nagpapakahirap sa kanyang kalooban dahil tinatapatan nito ang anumang alay niya sa mga praile. Sa kapistahan at sa mga santo, napakatindi marahil ang kompetensya at hindi maiwasan ni Kapitan Tiago na isipin at ipinalangin ang kapahamakan ng matandang babae. Bunga ng marahil hindi magandang karanasan noong kanyang kabataan, kaya nagkaganyan si Kapitan Tiago. Siya ay isang anak ng mag-aasukal sa Malabon, masyadong kuripot ang kanyang ama, kaya hindi siya pinag-aral. Naging utusan si Santiago ng isang mabuting Dominiko at nagsikap ituro ang lahat sa kanya at alam na kabutihan. Hindi natapos ang pag-aaral niya dahil namatay at umampun sa kanya kasabay halos ng kanyang ama. Ipinasya niyang pamahalaan ang naiwang negosyo ang kanyang ama. Hindi naglaon ikinasal siya sa maganda at matalinong dilaw na taga Santa Cruz na si Doña Pia Alba. Lumipas ng 6 na taon, ngunit wala pa rin naging anak ang mag-asawa. Ipinasya ng dalawa sa payo ni Padre Damaso na maging kaibigan nila sa San Diego na magpunta at magsayaw sa Obando para humingi ng anak. Salip ng lalaki pinaguloob sa kanilang anak na babae. Maliban sa maliit at maayos na tabas ng ina, wala na nakuha ang bata sa asawa ng kanyang ina. Mistisahing Kastila ang batang babae na kaagad na ulila pagkatapos ipananganak na naging malungkuting ina. Ipinasok si Maria Clara sa Teatro de Santa Catalina sa gulang na 13 para magkaroon ng edukasyon sa piling ng mga mungha. Kasabay namang umalis, papuntang Europa ang isang kabataang lalaki na walang iba kundi si Juan Crisostomo. Nagdesisyon ng ama ng batang babae at batang lalaki na ipagkasundo silang dalawa na labis na makikinagalak ng mga ito na sa mga kabilang dulo ng daigdig. So yan class ang buhay ni Don Kapitan Tiago. Okay, so narinig niyo class? Okay, galing din sa mahirap na buhay si Don Kapitan Tiago. Okay, dahil na rin sa kanyang pagpursige, okay, isa siya sa mga pinakamayamang tao sa sa San Diego. Okay, so to make the story short, okay, nagkaroon siya ng asawa in the name of Pia Alba. Okay, at dahil na gusto nila magkaroon ng anak, sumayaw sila sa may Obando. At ipinagkalooban sila ng isang anak na babae na ang pangalan ay si Maria Clara. Okay, ipinagkasundo ng mag-amaan ni Don Rafael Ibarra at saka ni Don Kapitan Tiago, si Crisostomo at saka si Maria Clara. Pero pag alis ni Crisostomo Ibarra papuntang Europa, si Maria naman ay pumunta sa may Teatro de Santa Catalina kasama ang mga mungha. Okay, so sagutan ninyo dyan klase yung module, no, para mas malalong yung maunawaan ang kwento ni Kapitan Tiago. Okay. So punta tayo klase tawag nating talinghaga at idioma. Okay, so anong klase ang pagkakaiba na tawag nating talinghaga at idioma? Okay, ang matalinghagang pahayag ay mga salitang may kahulugang taglay na iiba sa karaniwan. Ito ang mga parirala na kubli ang tunay na kahulugan. When you say class parirala, that is a phrase. No? Iba ang salita sa parirala. Okay, so halimbawa, balat sibuyas, ibig sabihin ay maramdamin. Pag sinabi namang basang sisiw, kaawa-awa. Sunod, huling hantungan, libingan. Okay, sunod, magdildil ng asin, maghirap. Okay, so gagamitin natin sa pangungusap. Okay, ang aking kaibigan ay balat sibuyas. Okay, ano siya? Maramdamin. Okay, halimbawa, isa pa. Basang sisiw. Okay, parang basang sisiw ang mga estudyante sa paaralan, no? Kaawa-awa. Okay, sunod. Huling hantungan. Okay,
Dinalaw namin ang huling hantungan ng aking ina. So, libingan. Sunod, magdildil ng asin. Okay, mag-aral ka ng mabuti para huwag kang magdildil ng asin. Okay, so, maghirap. Sunod, pag sinabi naman natin konotasyon at denotasyon. Okay, class, pag sinabing konotasyon, ay may dalang ibang kahulugan o maaring pansariling kahulugan na isang tao pangkat na iba kaysa karaniwang kahulugan. Okay, so halimbawa, isang magandang bulaklak ang anak ng mag-asawang Reyes. Okay, so pag sinabi class na bulaklak, it represents sa babae. Yan class. Okay, again, ang isang magandang bulaklak ang anak ng mag-asawang Reyes. Instead, ibutang nila class niya ang salita na babae, ang ginamit nilang salita bulaklak. Okay, so hindi siya direct ginambal babae, kundi inimo nila bulaklak. Okay, so ang representasyon na tawag nating bulaklak ay babae. At ang bubuyog naman ay lalaki. No? If you're going to use that words. Okay. Sunod, ang tinatawag naman nating denotasyon ay karaniwang kahulugang galing sa diksyonaryo. Okay, in short class, sa konotasyon niya class, gagamit ko man Japos na tawag nating matalanhagang salita. Likewise class, sa denotasyon, kung ano idya ang literal nga meaning sa salita. Okay, halimbawa, sa panahon ng quarantine ay nauso ang mga plantito at plantita, ang pagtatanim ng mga iba't ibang at magagandang bulaklak. Okay, so class, pag naintindihan mo class, ang bulaklak, refer din sa flower, di ba? Tanim. Okay, likewise, sa konotasyon na class, pag sinabing konotasyon, ang bulaklak nag-refer sa babae. Okay, yan ang pagkakaiba ng tinatawag natin konotasyon at denotasyon. Again, when you say konotasyon, matalinghaga. Okay, ang salita na ginamit. Okay, when you say denotasyon class, literal na kahulugan ng salita na makikita mo sa dictionary. Okay. Sunod. Punta tayo dito class sa number pangatlo. Paggamit ng contextual na clue. Or sa English yung tawag natin, context clause. Okay. Ang kahulugan ng salita ay maunawaan ayon sa paggamit nito sa pangungusap. That is a class, no? Mahirap na intindihin ang isang salita. Pero mahahanap mo lang ang kahulugan ng salita mismo sa loob ng pangungusap. Okay. So, halimbawa, makitid ang daan kaya't mahirap daanan. Okay, ano class ang salita pwede din mong bigyan ng kahulugan? Dalawang salita. Makitid ang daan kaya't mahirap daanan. Okay, salita ay makitid. Anong pwedeng kahulugan ng makitid? So, sa pangungusap mismo, makitid ang daan kaya't mahirap daanan. Mahirap. Yes, okay. Kapag mahirap, makitid. Diba? Okay, so makapangita ka sa meaning mismo sa word sa loob ng pangungusap. Yan tinatawag natin paggamit ng contextual na clue. Okay, sunod. Okay, so punta tayong class, no, sa tinatawag nating halaw sa Kabanata 6, si Kapitan Tiago. At para patindihin ang kanyang debosyon, taon-taon ay nagpapunta sa kapistahan ng Antipolo sa Kapitan Tiago na may kasamang orkestra. Pagkatapos ng pamisa, hindi niya makaligtaang maligo sa mapaghimalang batis at doon mismo kumain ng masarap na pagkain. Dumarayo rin siya sa ibang lugar kagaya ng Binondo, Pampanga at sa bayan ng San Diego para sa kanyang debosyon. Okay. So, ito class ay bahagi ng nobela. No? Nakikitaan nito ang pangyayari sa kasulukuyan at mga kulturang hanggang sa ngayon ay paniniwalaan at tinagsa ng karamihan. Okay, class, this is the part only the nobela na binasa ko, parte kay Kapitan Tiago. Okay, kung napapansin nyo class, no, hanggang sa ngayon, mayroon pa rin taong naniniwala sa tawag nating debosyon. Okay, grabe, kitsak kasi ilang debosyon sa mga santos. Okay. At the same time, pinavisit pa nila ang place kaya para sa ila, amo nang makahil sa ila sa matinding sakit na kanilang dinadanas. Okay, that is already the part of the culture sa mga
Pilipino. Okay, punta tayo klase, tawag nating Kabanata 26, ang Besperas ng Pista. Okay, pansamantalang nagbago ang nakamihas ng pang-araw-araw na buhay ng mamamayan. Abala ang lahat ng may mga bahay-bahay, makita ang mga banderitas sa mga daan. Malalakas ang tunog ng mga paputok, kasaliw ang tila pangahoy ng mga panaghoy ng mga banda. Naganda at inayos ng mga dalaga ang sari-saring minatamis na prutas at iba pang kailanganing aasikasuhin. Ang mga hapag ay maringal na nakahanda. Ang mga palamuti ay inangkat pa sa Europa at ang iba naman ay binili lamang sa malapit. Kapansin-pansin ang paglalabasan ng mga nakatagong kagamitan, inilabas ang tila bagong kubyertos, alpombra, mga artipisyal na bulaklak, bandihadong kristal at iba't iba pang mga kulay na kurtina at mga lalagyan ng tabako o sigarilyo na binilot ng masisilang daliri ang ng mga dalaga. Nakapamista rin ang mga santo na pinapaga ng alikabok at binayakan tulad ng isang batang sasama sa simbahan para makinig o matulog sa misa sa mga lansangan, makita ang kakit-akit ng mga arkong kawayang may kahangangang disenyo. Tinatawag na singkaban ang mga arko ito, may malaki at mamahaling tulda na naman ang nakapa sa patio ng simbahan na daraanan ng prosesyon. Ginagawa itong pansamantalang palaruan ng mga batang paslit. Sa may plaza, tinayo ang entablado. Inasahan dito ang mga palabas na may kinalaman sa Diyos at Dusa, labanan ng mga Kristiyano at muro at mga awit at mga sayaw. Inantay na inasang laksang manood ang komedyang palabas, ang Prinsipe Bilyado o mga pakong binunot sa karamaldumal na yungib. Okay, tinugtog ng batingaw ang masayang kalimbang nito at kakaibang kumpara sa mga nakalipas sa 10 araw. Kasaliw ng mga batingaw, iba't ibang paputok na ginawa ng mga malikaing Indio. Nagtakbuhan ang mga bata para salubungin ang mga banda na nasa malayo pa. Okay, pagpasok sa bayan, tumugtog ang banda ng masasayang marcha na sinusundan ng mga batang gusgusin o halos hubad na. Kasunod halos dumating ang mga karumata, kalesa at karawahi, sakay ang mga tapor, dala ang kanilang panabog ng mga tandang at mga supot ng ginto. Handa silang ipagkasapalaran ang kanang yaman, sukdurin mang mauwi sa isang pulubi. Ibinulong ng isang lalaki na 50 piso gabi-gabi ang ibibigay ng taong sa alperes. Napag-alaman din na si Kapitan Tiago ang magbabangka. May 18,000 si Kapitan Joaquin at 10,000 naman ang inanda ni Carlos na incheck para sa Limyampo. Hindi rin malihim na nagbabangka si Padre Damaso sa gabi pagkatapos na magsermon sa umaga. Sa mga tuwid walang anumang panganib na maaring pangilagaan mula sa estado o simbahan. Sa paligid, ngunit nasa labas ng bayan, naganda ang mga taga-bukid para dalhin sa kanilang mga Panginoong may lupa ang pinakamainam ng produkto ng kanilang bukid. Hindi rin nila nakaligtaang magsuot ng pinakamaganda nilang damit. Samantala, mas masaya at mas abala ang isang grupo na gumagawa malapit sa bahay ni Crisostomo, sinimulan lamang na itayo ang mga pangunahing pundasyon o bahagi ng gusali o sa bahay na paaralan ng mga siwa at pinangungunahan ni Nyor Juan. Ang arkitekto at ang lahat-lahat, ang butihang arkitekto ang naging parang tagapagsalita para ipalam sa mga bagong dating na nakapadaan lang kung ano ang gagawin sa nasabing lugar. Nangangarap ang kapatas na magiging bantog na kapag matapos na ang gusali. Hindi naman nakatigang ang pansinin ng arkitekto sa paggamit ng taong naninilaw na sobrang truso para gagawing kabreya. Nangatwira ng mga taong naninilaw na ang kanyang gagawing paghuhusan ng bato ay walang katulad. Malapit na ang pagkakabalahan ng mga magawa, naroon sila sa ilalim ng Cusco ng mahigit na 3 bata, kasama ang guro na gumagawa ng mga bulaklak na palamuti. Ang mga magulang naman, ang mga bata ay maghihirap ng mga mambubukid at tumugtog ng abot ng kanilang may kaya. Maging ang mga relihiyoso at mga manang ay hindi rin pahuli sa pakisama para sa pagpatayo ng paaralan. Humahanga naman ang mga binata sa mag-aaral na galing sa Maynila para dumalo sa pista. Lahat halos may magandang pangitain maliban kay Tandang Tasyo na nagpapaalala kay Crisostomo Ibarra tungkol sa sinabi ni Balagtas. Kung ang isalubong sa iyong pagdating
ay masayang mukha, may pakitang giliw, lalong pag-iingat, kaaway ay lihim. So yan class ang nangyari sa Kabanata 26. Okay, maraming nangyari doon class, no? Okay, so piyesta ng Bisperas ng Pasko. Okay, so hindi natin kasi maiiwasan no, sa tradisyon ng mga Pilipino. No? Okay, kung may piyesta gani class, ang tanan ng mga gamit ginapagwa nga bag-o. No? Wala na yung class ginagamit naton ordinary days lang. No? Ang mga pinggan, kutsara, tinidor, lahat na gamit, wala na ginagamit everyday. Okay, pero once gani class pag piyesta, tanan nga bag-o ginagamit. No? Okay, so ang muna class ka-hospitable sa mga Pilipino. Ha? Okay, so makikita nyo rin dyan class sa Noli Me Tangere. Okay, pagkatapos, nangyari din dyan class, no, ang tinatawag na din pagpapatayo ng paaralan. No? Ang nagpapatayo ng paaralan ng class ay walang iba kundi si Crisostomo Ibarra. Ang ginagawa class ang purpose kaya, no, makapagtayo siya ng paaralan para sa mga mahihirap. So hindi mo class ng architect is si Nor Juan, kasama ang dalawang taong Madidilaw. Okay, so sabi class ni Pilosopo Tasio, daw kadalong sa iya nga ginhambal. Ginhambal na class, kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha, may pakitang giliw, lalong pag-iingat, kaaway na lihim. So ang muna class ginhambal siya ni Pilosopo Tasio. So si Pilosopo Tasio class, may alam siya, no? May alam siya siguro kung bakit nabanggit niya ang mga salitang iyan. Ibig sabihin, siguro sa class, may mga traidor, no? May traidor kay Crisostomo Ibarra, no? Kung ano class ang pagsugat siya nga nami, okay, behind the class ako na, base, okay, may mga kaaway, no? Nalihim siyang kaaway, no? Okay, so dyan ang nagtabos na sa Kabanata 26, no? Okay, para sa inyong worksheet class, okay, panuto, itala ang mga pangyayari na mababasa sa Kabanata 26 na may ugnay sa kasulukuyan at anumang kulturang Asyano ang makikita sa pangyayaring ito. Okay, pangyayari sa Kabanata 26 na ugnay sa pangyayari sa nobela at kasulukuyan, kulturang Asyano na makikita sa pangyayari. Okay, so pakisagot yan. And then class, no, para sa inyong worksheet pa. Okay, so ano pagdadangin nyo na sa nabutan sa worksheet? Okay, kani-kanino mo maaaring kumpara si Kapitan Tiago sa mga kabilang na tao sa inyong pamayanan o sa ating kasalukuyang lipunan, ipaliwanag. Okay, so you need to explain. Okay, may mga tanong pa ba? Okay, so wala na.